Good day everyone! So ngayong araw ay pupunta tayo sa Intramuros kaya samahan nyo kami. So ngayon nandito tayo malapit sa may City Hall at tatawid tayo sa may underpass para makapunta tayo sa kabila. So tara na! Ngayon ay nasa kabilang side na tayo papuntang Intramuros. Tara at samahan nyo kami ikutin ang Intramuros Walled City. Ngayon ay nasa loob na tayo ng Intramuros. Tara at samahan nyo kami lakbayin ang makasaysayang Intramuros Walled City. Andito na tayo sa Baluarte de San Francisco de Lao. Ito ay itinayo noong taong 1592 ng mga Espanyol. Ito ay tinayo bilang proteksyon laban sa mga posibleng pag-aalsa mula sa mga kalapit na bansa katulad na lamang ng Japanese enclave. Makikita rin sa loob ng baluarte ang naglalakihang mga kanyon na isa sa mahalagang bahagi ng sistema ng depensa ng Intramuros noon. Isa ang Baluarte de San Francisco de Lao sa madalas na pinupuntahan ng mga turista dahil sa mataas at magagandang infrastruktura na makikita dito. Andito tayo ngayon sa Puerta at Revelin del Parian. Itinayo noong 1593 to 1594 at isa sa pangunahing trangkahan ng Intramuros. Nagsilbi itong depensa ng lungsod at daanang patungo sa Parian de los Sanglies at ito rin ay naging pamilihan ng mga insek noong panahon ng Espanyol. Hi guys! Ngayon naman, nandito tayo ngayon sa Manila Cathedral o Minor Basilica and Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception na matatagpuan dito sa Intramuros, Maynila. Alam nyo ba, unang itinayo ito noong 1581 bilang Parish Church of Manila at dahil sa mga kalamidad at tigmaan, muling itinayo ito ng 8 beses. Ang kasalukuyang simbahan ay natapos noong 1958 at binilala bilang Mother Church ng Pilipinas. Sa loob, makita ang mga gandang disenyo, larawan at rebulto na naglalarawan sa buhay ni Kristo. Napaka-peaceful ng ambience, lalo na sa Grand Altar na gawa sa marble. Sa labas naman ay makikita ang malawak na plaza at fountain na papalibutan ng mga halaman, perfect spot para magmuni-muni o mag-selfie. Ang Manila Cathedral ay tunay na simbolo ng pananampalataya at kasaysayan ng mga Pilipino. Ngayon naman ay narito tayo sa Plazuela de Santa Isabel. Dito matatagpuan ang monumento para sa mga sibilyang nasawi noong Battle of Manila noong 1945. Ang mga monumentong ito ay tinayo bilang pag-alala sa higit 100,000 inosenteng mamamayang Pilipino na nasawi sa madugong labanan sa pagitan ng mga puwersang Amerikano at Hapon. Ang mga rebulto na makikita rito ay kumakatawan sa mga lider ng mga bansang kasapi sa ASEAN. Bilang simbolo ng pagkakaisa at kapayapaan sa rehiyon, ang Plazuela de Santa Isabel ay hindi lamang lugar ng paggunita,
kundi isa ring paalala ng kahalagahan ng kapayapaan, pagkakaisa at kabayanihan sa katahimikan ng lugar na ito. Papaisip tayo kung gaano kahalaga ang mga sakripisyong ginawa ng ating mga ninuno upang makamit natin ang kalayaan at dignidad bilang bansa. Good day everyone! Ngayon ay nasa San Agustin Church naman tayo. Ang San Agustin Church ay matatagpuan sa Intramuros, Maynila at ito ang pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Itinayo ito ng mga Agustinian Friars noong 1607 at kilala sa matibay nitong istruktura na nakaligtas sa maraming lindol at digmaan. Isa rin itong UNESCO World Heritage Site dahil sa makasaysayan at kahangahangang disenyo ng arkitektura nito.